gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pang senador ang sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder, si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong isang taon habang nakaupo bilang isang kongresista. Pagdidiin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakabatay sa ebidensya at hindi sa alyansa ang kanilang desisyon sa pagsasampa ng kaso laban sa isang senador. At nakatutok si Joseph Moro. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahanin nila ngayong linggo ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ang sabi ng investigating team ng Ombudsman, napakalaki ng halagang ibinigay kay Marcoleta para ituring na simpleng regalo at ito ay may tuturing na umanong korupsyon. Lalo't isa na siyang kongresista nang tanggapin ito kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng Ombudsman ang tatlong nag-donate. Sina dating Congressman Mike Defensor na nag-donate umano ng 30 million pesos, isang Joseph Espiritu na nagbigay ng 25 million pesos at isang Aristotle Baluyot na nag-donate ng 20 million pesos. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Wala pang pahayag si Senador Marcoleta habang patuloy naman naming sinusubukang kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Itinuturing na non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Sabi rin ni Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ni Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan rin ng plunder. Kung ganito, ayon sa Ombudsman, hindi na dapat makabahagi sa mga gawain ng Senado ang isang suspendidong senador. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Ang sabi dati ni Remulla, nakamba na ang isasampang plunder case laban naman kay Senador Joel Villanueva. Pero ngayon, sinabi ng Ombudsman na patuloy pa ang pagsasagawa ng case build-up. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Sumasailalim rin sa preliminary investigation si Senador Chis Escudero para rin sa reklamong plunder. Sabi ni Remulla, matatapos na raw ito sa loob ng 1 o 2 linggo. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. Kapwa lumipat sa bagong marorya sa Senado si Escudero at Villanueva at pagdiin ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. Hinihinga namin ang pahayag sila Villanueva at Escudero. Samantala, kaugnay naman sa kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada na may kinalaman sa maanumalya mo ng flood control projects, sinabi ni Remulla na magsisilbi ng state witness ang co-accused itong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaiurong na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa Maynila ay sinuko ng kanya mismong ina ang isang binatilyo na nagbanta at ng bato gamit ang basag na bote. Ang 15 anyos ay narinig pang nagyabang umano na hindi siya makukulong dahil menor de edad. Pero pagdiin ng pulisya,
hindi totoong hindi makukulong ang isang nagkasala base lamang sa edad. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pampatendan sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pampatendant bago sumabit sa jeep paalis. Natatakot eh. Wala pa raw 18. Tinamaan ng basag na bote ang pampatendant sa kanang braso. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata pa yung bata pa yun, hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Ang problema yung tigas eh. Matigas ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan. Galing doon, tumakbo. Ayon sa pampatendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nang gugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep ninanakawan po niya. Nasaksiyan ito ng uploader ng video habang nagpapakarga sa gas station. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit saksaking kita, eh hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na siya. Muntik rin daw madamay sa pambabato ng basag na bote ang kanyang asawa. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pero sa halip na magpakumbaba, nagbanta pa ang binatilyo. Pinabulaanan ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base doon sa edad mo. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Pero hindi lang menor de edad na nagkasala ang makukulong kung paulit-ulit itong nangyayari. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the city of Manila, kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Dalawa ang iniimbestigahan kaugnay ng bantang pamamaril at pananaksak sa Batangas City Integrated High School. Isa sa mga person of interest, grade 10 student. At nakatutok si Marisol Abduraman. Lunes na Lunes, ganito ang sitwasyon sa Batangas City Integrated School. Tahimik at may mangilang-ilang estudyante. Sinuspindi kasi ang on-site class ngayong araw dahil sa natanggap na banta. Sa Facebook page ng eskwelahan, may nagpost na nagpakilalang isang grade 10 student na binubuli raw. Ang sabi niya, pagsasaksakin at pagbabarilin daw nito ang mga grade 7, 8, 9 at 10 students. Kaninang umaga, nagpunta sa eskwelahan ang Provincial Director ng Batangas at ang Chief of Police ng Batangas City. Doon nalaman nilang hindi pala ito ang unang pagbabanta. Ang pinost lang ma'am is it's a video lang na may baril. Yun lang po ma'am yung pinost sa GC. Ang tinutukoy ng Batangas City Police ay ang video na ito kung saan may ipinapakitang kalibre 45 na baril. Mapatay ko kayo. Ipinatawag ng principal ang nag-post at nangako ito na hindi na uulit. Hindi pa malinaw kung may koneksyon ito sa pag-post ng panibagong banta kahapon. Ang nakalagay ma'am sa message is, saksak at baril ko kayo, mga grade 7, 8, 9, 10. Holan nyo kung kailan binubuli nyo ako at barelan tayo. Bukas, patay kayo sa akin. Ang dahilan niya is binubuli daw siya di umano. May persons of interest raw ang Batangas City Police sa nangyaring pagbabanta sa Batangas City Integrated School. Isa raw itong 17 anyos na grade 10 student sa nasabing eskwelahan at isang 20 anyos na lalaki. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, binubuli ang nasabing grade 10 student kaya siya nagbanta sa mga kaeskwela.
Yung sabi niya sa principal, bakit daw po siya nag-post ng gano'n? What was his intention? Just to threaten, ma'am, na hindi na siya mabuli. Kasi ang reason niya, kaya siya nag-post nun is binubuli nga daw po siya. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Bukod sa mga impormasyon na makukuha sa persons of interest, isa sa ilalim din sa forensics ang kanilang mga cellphone. Sa isang pahayag, tiniyak naman ng pamuno ng Batangas City Integrated High School na ligtas ang paaralan. Hinihikayat ang lahat na maging kalmado at huwag mabahala. Anila, mahigpit na may monitor ang sitwasyon at magpapatupad pa ng karagdagang mahakbang pangseguridad kung kinakailangan. Bukas, balik na ang regular na klase. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, nakukulangan ang ilang mambabatas sa tugon ng Department of Education patungkol sa mga kaso ng karahasan sa iba't ibang paaralan sa bansa. Sa pagdinig ng komite sa Kamara, lumabas din na kulang na mga guidance counselor at school counselor associates sa mga paaralan. Nakatutok si Darlene Kai. Bago pa ang pamamaril sa Tacloban ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela, may 7 estudyanteng edad 15 na ring nagplanong umatake at maghasik ng karahasan sa Laguna noong Marso na napigilan lang ng PNP nang mamonitor ang kanilang usapan online. Nakuha sa kanilang ilang t-shirt na may nakalagay na No Lives Matter at Natural Selection. At noong Pebrero naman, isang grade 12 student ang nagpaputok ng baril sa loob ng isang classroom sa Lian, Batangas. Kaya pagpunto ng mga kongresista sa isang pagdinig kanina, kulang ang tugon ng Department of Education o DepEd sa mga insidente ng karahasan. Knowing na marami na yun, especially the last 2, Batangas, yung isa sa NCR, did that not alert the DepEd na, teka, may nangyayari na? Bakit hindi nagkaroon ng movement? Yes po, kaya nga po nung February po, nag-issue po tayo nung policy, yung SMLE, yung Ensuring Safe and Motivating Environment po. Doon po dinefine yung mga safety protocols po, Mr. Chair. Ayon sa DepEd, naglabas sila nitong Marso ng DepEd order na nagpapaigting sa mga Standard Operating Procedure o SOP sa pagresponde sa mga insidente ng karahasan, bullying at iba pang banta. Bukod sa sistema ng pag-report ng bullying at ibang insidente, iniutos nitong sumailalim sa bag inspections lahat ng dadaan sa entrada ng paaralan, bukod sa buwan ng random routine bag inspection. Nag-improve naman po yung compliance po natin, pero hindi lang po talaga namin inasa na ganun nakalaki ng magnitude sa Tacloban. Aminado rin ng DepEd na may kakulangan sa mekanismo ng pagre-report sa mga paaralan. Ang gagawin po namin is maglalagay po kami ng mechanism na pwede silang mag-report anonymously. Meron na bang mechanism o protocol na makaka-report sila kahit anonymous? Sinabi niyo sa mga estudyante, mga magulang, teaching, pag meron kayong balitaan o nakitang ganito, report niyo sa amin. Not yet existing. Lumabas ding sa mahigit 5,000 slot para sa guidance counselor ay may 1,181 pa lang na na-hire. Wala pa namang na-hire sa 10,000 school counselor associates na nakapaloob sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. We submitted at the CSE sometime in November 27 of 2025. As of June 3 of this year, we were informed that it's already on the Commission and Bank for approval. We sent another follow-up letter. I cannot commit any definite timeline, Mr. Chair. It will deliberate already. Humihingi rin ang DepEd ng dagdag pondo para magdagdag ng mga gwardya. Tinalakay din kanina sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang ilang nakabinbing panukalang batas at resolusyon tungkol sa pagpapaigting sa seguridad sa mga paaralan at pagtugon sa mental health ng mga estudyante. Pero ang punto ng Education Committee ay hindi naman raw kailangan ng karagdagang batas dahil responsibilidad na talaga ito ng Department of Education. Ino-audit na ngayon ng DepEd ang seguridad ng lahat ng paaralan, kabilang kung meron silang security guard, bakod, metal detectors at iba pa. Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nawi sa engkwentro ang pagresponde ng pulisya sa walang hawa sa pagpapaputok ng baril ng isang grupo sa Arayat, Pampanga. 4 ang patay, kabilang ang isa umanong dating rebelde. Nakatutok si June Veneracion. Salit-salitang pinaputok ng grupo ng kalalakihan ang M16 Armalite rifle sa liblib na lugar sa Arayat, Pampanga noong Sabado ng gabi.
Sunod naman nilang pinagpasapasahan ang 45 caliber pistol. Dahil sa sunod-sunod na putok ng baril, may mga residenteng naalarma kaya nagsumbong sila sa pulis. Nagiinuman sila doon, siguro kasama, what do you call this, yung trip nila na magpaputok, kasama na siguro pagyayabang. Nang rumisponde ang pulis, pinaputokan daw sila ng mga sospek, kaya gumanti ng putok ang mga pulis. 4 sa mga sospek ang napatay, sabi ng PNP. Kabilang sa nasawi ay dati raw communist rebel na naging leader umano ng isang gun for hire group na si Ka Arlet. Inaalam pa ng PNP ang background ng 3 pang nasawi. There was also information received that last January 24, or rather January 24 of 2025, that he was contacted by some individuals to assassinate several local candidates, to include a mayoralty candidate in Arayat, Pampanga. Sa ngayon po, pagkatapos po ng insidente, prinasosok na po ng ating SOCO at pagkatapos pong iproseso, amin na pong tinurn over ang pinangyarihan ng insidente sa pamilya po. Pero sabi ng anak ni Ka Arlet, hindi nagpaputok ang kanyang ama. Kwento po ng tita ko na nandun. Oras po ng pagkain nila nun. Tapos po may dadaan daw po ng 2 sasakyan. Bigla pong pagkabalik nila, biglang doon na po nila niratratan yung mga tito at tatay ko. Tumanggi ang pulisya na magkomento hinggil dito. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Nagkaroon ng pagguho sa ginagawang wastewater pumping facility sa Las Piñas. 5 trabahadorang na-trap at 2 sa kanila ang patay. Nakatutok si Bam Alegre. Binantayan magdamag ng mga otoridad ang kalyeng ito sa Pamplona 2, Las Piñas City. Nakakordon ng lugar at may mga kawani ng Bureau of Fire Protection, Pulisya at Disaster and Risk Reduction Management Office ng lungsod. Ayon sa Maynila, nagkaroon ng aksidente sa kanilang project site sa Pamplona Park Subdivision sa Barangay Pamplona 2. Ayon sa Las Piñas City PNP, 5 ang natrap sa isang hinuhukay na bahagi ng kalsada. 3 ang nakaligtas, 1 ang dinala sa pagamutan. Ang 2 pang natrap ang nasawi. Kinumpirma na rin ng Maynila sa kanilang pahayag. Kahapon at around 2:52 ng hapon is there's an incident na yung water concessionaire na gumagawa dito, gumuho yung nasa ilalim. Merong ni-retrieve na 2 kahapon and kanina lang nakuha yung kanilang mga labi. Ayon pa sa Maynila, ang insidente naganap sa construction site para sa wastewater pumping facility. Nagpaabot na raw ng pakikiramay ang Maynila sa mga kaanak ng mga biktima. Pansamantala na raw sinuspindi ang trabaho sa site habang nagsasagawa ng investigasyon. Ang isang residente narinig ang mismong sandali na mangyari ang collapse. Kumalabog siya sa lakas ng nangyari. Tulog ako so bigla ako nagising kasi ang lakas ng tunog tapos umalog rin kanina talaga. As in, malakas. Yung backhoe na yan na nakikita ninyo ngayon ay ipinasok dito pasado alas 2 ng madaling araw. Malapit dito sa hukay kung saan nangyari yung insidente. Sa magdamag, patuloy yung operasyon dito. Nakikita ninyo sa ating likuran yung mga naglalakihang mga equipment at ugong ng makinarya. Dumating ang ilang kaanak ng 2 natrap na mga trabahador. Nagpaunlak sila ng panayam pero humiling din na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Safety ba ang mga tao? Kasi may mga pamilya kami, may pamilya yan eh. Ibig sabihin, buwis buhay. Ibig sabihin, ibabagsak nila sa ilalim na sobra. 3 di pa. Hamakin mo kung sobrang lalim yan. Kung hindi pa ako magme-message, hindi pa ako magbubukas ng account ako, hindi ko malalaman. Ang sabi sa akin, tignan daw yung pamangkin niya. Pamangkin namin na nandito sa Maynila, nagtatrabaho dito sa Las Piñas. Kasi may nangyari daw aksidente na gumuho yung ongoing na construction nila. Tinatanong ko kung anong update doon, walang maibigay. Ang tinatanong ko sa kanila kung may possibility pa ba na buhay pa, hindi sila makapagsabi po sa amin eh. Nagliwanag na ng matagpuan ng mga otoridad ang 2 natrap na mga individual. Sabi ng Maynilad, nakipagtulungan sila sa mga otoridad lalo na sa Bureau of Fire Protection na nanguna sa emergency response. Magpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente. Merong liability dito, natural. Merong mga nasaktan at merong ding nabawian ng buhay. Kaya I think meron silang liability dito. Bam Alegre, Nakatutok, 24 oras.
Happy Monday, chikahan mga kapuso! Challenging but fulfilling para sa cast ang pagbuo sa upcoming Kapusod Medical Drama Series na Code Gray. Maraming araw natututunan ng mga bidang sina Alden Richards at Andrea Torres. Makichika kay Aubrey Carampel. Dumaan man sa training, may mga hamon pa rin kinakaharap sina Alden Richards at Andrea Torres sa set ng kanilang upcoming medical drama series na Code Gray. Mabuti na lang, may kapatid na doktora si Andrea na napagtatanungan niya. Grabe yung mga medical terms talaga and dapat syempre accurate. So laging merong consultant on set na nag-check ng kilos namin, ng mga linya namin. So tinatawagan mo yung sister mo? Yes, tinatanong ko talaga sa kanya kung tama yung pag-pronounce ko, kung tama rin yung parang interpretation ko na magiging reaction ng doktor sa gantong sitwasyon. Nakakagaan din daw sa set ang bond ng cast. Magiging comedy raw ang mga dramatic situations kapag hindi rumorolyo ang camera. Para kaming barkada on set, to the point na nilalapitan na talaga kami na wag muna kayong magsama-sama. Kasi kailangan na nating i-shoot to kasi sobrang every time nagka-cut, kwentuhan agad, lokohan, tawanan. Mahirap gumawa ng isang proyekto na hindi ka komportable sa mga katrabaho mo. And for some reason, iba-ibang flavor yung nabibigay ng mga actors na kasama ko dito. Tulad ni Andrea, very challenging din para kay Alden ang show. Pero na-enjoy nila ito sa mga bago nilang natututunan. Yung mga medical jargons, yung mga practices, syempre kailangan we have to make it seem like talagang alam na alam ko yung ginagawa ko as a doctor and as a surgeon. We're trying to ground the medical aspect and the medical world sa mga manonood natin para at least mabigyan natin sila ng insight at nang sa ganyan mas maintindihan din nila kung ano nga ba talaga yung nangyayaring drama at action inside the hospital. Nagpa-watch party naman si Alden ng pinagbibidahan niyang serye kasama si Nadine Lustre ng Love Siargao. And to really showcase the beauty of the island and the beauty of what we have here in the Philippines. Collab yan ng GMA Network, View Philippines at Viva Communications. Yung deeper meaning of finding where home is. I think yun yung pwedeng masagot. Kailangan mo bang hanapin or parang i-pursue yung love kahit hindi na siya para sa'yo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.